Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong November 22 taong 2024. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Shiba Inu at ayan, medyo nakakalungkot po na tingnan yung kanyang performance ngayon kasi hindi po tulad ni Bitcoin. Yan, si Bitcoin po kasi ay tumataas pero dito kay Shiba Inu ay mapapansin po natin na nananatiling wala po siyang gaanong volatility. Ayan, yung ating QQE mode indicator dito ay maliliit ang mga sukat at patuloy po siyang bumubuo ng mga kulay gray na QQE bars. Kapag ganito po yung nakikita natin, ay ibig sabihin ay nanghihina na po itong si Shiba Inu. Ayan, at kadalasan po ay kapag ganito yung ating nakikita na signal sa ating QQE mode indicator ay nauuwi po sa consolidation yung kanyang galaw katulad po ng kanyang nakaraang performance dito kung saan ay yung kanyang market price ay naglalaro lamang po dito sa pagitan ng ating major resistance dito sa 40 digits 2634 at saka support dito naman po sa 40 digits 2361. At dahil po sa ganito yung ating nakikita na signal sa ating QQE mode indicator dito, ay masasabi kong magpapatuloy po ang kanyang nararanasang consolidation sa mga paparating na araw. Ayan, dapat po sana ay akala ko ay sumasabay po siya kay Bitcoin kasi si Bitcoin ay biglang umangat. Kaya yan, pero wag po tayo madismaya or ma-frustrate. Baka delayed lamang po ang reaksyon nitong si Shiba Inu. Ayan, asahan natin na baka sasabay mo rin po siya kay Bitcoin at bigla niyang babasag yung ating major resistance dito sa 40 digits 2373 at bigla po siyang aangat. Yan, kung sakaling nabasag po ang ating major resistance line dito, ay aakitin po niya ang minor resistance po natin dito sa 40 digits 3219. Pero pag medyo malakas-lakas po ang buying pressure, ay maaring umabot pa siya hanggang dito sa 40 digits 3647 or dito sa 40 digits 4577. Ayan, pero pag nagpatuloy po yung nararanasan na consolidation or mahina na volatility nitong si Shiba Inu ay possible po siya makaranas ng correction. At kung siya ay makakaranas ng correction ay dito po maaring baka mabasag po niya yung minor support natin dito at maaari po siyang bumagsak dito sa sunod na support natin dito sa 40 digits 2084. Ayan po yung update sa aking analysis dito kay Shiba Inu. Ayan, wala po talagang gaanong volatility ngayon itong si Shiba Inu. Ayan, kasi maliliit na po yung sukat ng mga QQE bars natin dito. Sa ating Halsert indicator naman ay okay naman po yung kanyang pangangatawan. Pero pagmamasdan po natin yung sukat ng kanyang pangangatawan ay mapapansin po natin na parang lumiliit. Ayan, parang lumiliit po yung pero maliit lang po, hindi po gaanong mapansin yung pagliit ng sukat nito. Kaya ayan, kung pag nagpatuloy po yan na lumiliit ay ayan, asahan po natin na magpapatuloy po siya sa kanyang consolidation or baka makakaranas pa siya ng correction dito sa mas mababang support natin dito sa ibaba. Ayan, pero asahan po natin kasi umaangat naman po si Bitcoin ay gaya nga ng aking sinabi kanina ay baka po delayed reaction lamang po itong si Shiba Inu. Kaya baka sasabay rin po siya. Kasi hindi po ibig sabihin na kung pag nagko-consolidate siya ay naghahanda siyang bumagsak. Ang isa na rin pong maaring ibig sabihin nito ay nagko-consolidate po siya para kumuha po ng sapat na puwersa para magpatuloy ulit sa kanyang pag-angat sa presyo. Yung latest naman po na balita natin dito kay Shiba Inu ay ayan, meron daw pong bagong pakulo ang crypto.com para kay Shiba Inu. Kaya ayan, i-check na lamang po natin yan kung ano ba yan. At ayan, na-content ko po yan. Kaya check na lamang po ninyo. Kaya yan po yung isang magandang balita natin dito kay Shiba Inu. At check na rin po ninyo yung iba pang mga balita natin na content ko tungkol kay SHIB. Kaya
Ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.